Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Baka matulad daw si Vice President Sara Duterte kay dating Chief Justice Renato Corona. Sa mga hindi pa nakakalam, si former Chief Justice of the Supreme Court Corona ay na-impeach sa House of Representatives at nahatulan na guilty sa Senado noong 2012 dahil sa hindi niya inilahad ng buo ang kanyang assets kabilang ang mga bank accounts na nasa kanyang salin. Ito ang ating pag-usapan ngayon, pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Kung hindi pa kayo subscriber, please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng ating mga bagong video. Baka matulad ang kapalaran ni VP Sara kay yumaong former Chief Justice Renato Corona ayon kay San Juan City Representative Isabel Maria Zamora, Vice Chairperson ng Justice Committee. Ayon kay Representative Zamora, i-review ng kanilang committee ang non-disclosure at hindi may paliwanag na biglang paglupo ng yaman ni Vice President Duterte. Ayon kay Zamora, kahit isang simpleng pagbura lamang sa hindi may paliwanag na yaman ay isa ng paglabag sa saligang batas at ground batayan ng impeachment sa ilalim ng betrayal of public trust. Matatanda na 20 senators ang bumoto na guilty si Justice Corona habang 3 naman ang hindi guilty. Ang 3 ay sina Miriam Defensor, Joker Arroyo at Bongbong Marcos Jr. Pero noong September 2013, isiniwalat ni Senator Jinggoy Estrada sa isang privilege speech na ang mga senador na bumoto para hatulan si Corona sa impeachment trial ay binigyan di umano ng karagdagang 50 million pesos na discretionary funds. Sinabi niya na ang allocation ay ibinigay sa isang pribado at confidential na sulat mula sa Senate President na si Franklin Drilon, na at the time siya naman ang Finance Committee Chairperson ng Senate bilang isang insentibo para sa pagboto sa conviction ni Corona. Kasunod ng mga allegations, kinumpirma ni Drilon na 50 million ang inilabas sa mga senador bilang bahagi ng PDAF, Priority Development Assistance Fund. Ngunit itinanggi niya na ito ay suhol. Kasunod ng mga isiniwalat, kinumpirma rin ni Florencio Abad na siya ang Budget Secretary at the time na ang pagpapalabas ng karagdagang 1.107 billion na pork barrel funds sa mga senador na di umano ay bumoto para hatulan si Corona. Ibinunyag din ni Senator Bong Revilla na nakumbinsi siya ni Pangulong Benigno Aquino III na hatulan si Corona. Sa isang pahayag sa mga reporters, sinabi ni Corona na ang mga isiniwalat o pagbubulgar ay nagpapatunay lamang na ang kanyang pagpapatalsik sa kanya ay paglabag sa Constitution. Hindi raw siya nagulat sa mga ito dahil kinumpirma lang nila ang kanyang hinala at mga hinala ng maraming Pilipino na ang pagpapatalsik sa kanya ay dahil sa kagustuhan ni dating President Noynoy Aquino. Kaya tulad ng sinabi ni Representative Zamora, hindi raw malayo na matulad din ang kapalaran ni VP Sara kay yumaong Chief Justice Corona na convict dahil sa SALN. Kung matulad din ang kapalaran ni VP Sara kay yumaong Corona, meron din kayang reward, meron din kayong pabuya, meron kayang bonus, yung mga pabor sa kanyang conviction. Dahil di umano na-convict si Corona dahil nabigyan ng reward ang mga pumabor sa kanyang conviction. Kung sa bagay, marami sa ating mga kababayan ang pabor na busisihin ang SALN para sa lahat ng mga official ng ating government. Mahalaga ito para malaman kung may unexplained wealth. Pero kung si Attorney Ferdy Topacio ang tatanungin, ang kanyang pinagtataka ay kung bakit selective
ang hustisya. Bakit si VP Sara lang? Okay. Ito ang kinakataka ng marami. Aha. Iniimbestigahan nila yung salin ni Vice President Sara Duterte. Ito yung summary naman eh. Opo. Ito ay noong 2020, si VP Sara Duterte ay may salin na 44.8 million. Okay. Ito'y tumaas ng 58.2 million noong 2021. Noong 2022, 71.7 million at noong 2023 ay tumaas ng 77.5 million. Okay. Sa makatuwid baga ay 97% ang itinaas. Opo. Di ba? Halos dumoble. Ngunit ito ay may paliwanag Yeah. kung saan ang galing negosyo, yung law practice ni Man Scarpio. Opo. Dati naman bago pa naging VP si Sara ay practitioner na talaga si Man Scarpio. Paano naman si President Bongbong Marcos Jr. na ayon kay Attorney Topacio, tumaas din ang kanyang yaman mula nang siya ay maupo bilang presidente ng Pilipinas. Di hamak daw na mas malaki di umano ang itinaas na yaman ni PBBM ikumpara kay VP Sara dahil ang itinaas na yaman ni PBBM ay 575% sa loob lamang ng 1.5 taon nang siya ay naging Pangulo. 5 doble ang kanyang yaman. Ngunit mga kababayan, bakit parang nagtatalumpati ako sa tribuna? Hinga ulit ako ha, baka sabihin nyo bitin. Etong si Pangulong Marcos, noong 2020 at 2021, Okay. bago siya maging Pangulo, ang net worth lang niya, ang salin lang niya, ang dineklara niya ay 203.8 million. Okay. Tama naman, di ba ga? Kasi noong 2020 naman, 2021, wala naman siyang hanap buhay. Opo. Ewan ko kung minana niya yun, etc. Wala naman tayong problema roon. Ngunit, noong 2022, noong naging presidente siya, at Opo. take note, presidente lamang siya from 2022, June, hanggang December, so kalahating taon lamang pa siyang nagiging Pangulo, ang 203 million niya ay naging 960.7 million. Malaki, di ba? 700 million ang itinaas sa isang taon. Sa isang taon. At yung 2023, yung last available na salin niya, Opo. ang kanyang net worth na ay 1.157 billion. Naging bilyonaryo po habang Pangulo si Pangulong Marcos. Nung siya ay hindi umuupo bilang Pangulo, ang kanya lamang yaman ay 230 million. Nung pagkatapos ng isang taon at kalahati lamang na siya ay Pangulo, siya ay naging bilyonaryo. At hindi imbestigahan. Ang taas ng kanyang yaman ay 575%. 575% times 5. 5 doble ang kanyang yaman mula nung siya ay hindi Pangulo hanggang 1 taon at kalahati pa lamang na siya ay Pangulo. Gayon din si dating Speaker Martin Romualdez. Isiniwalat din ni Attorney Topacio kung ano ang nilalaman ng salin ni Romualdez. Matindi rin di umano ang itinaas na yaman ni Romualdez nang siya ay Speaker ng Kamara. 6 na doble di umano ang kanyang yaman. Si Speaker Romualdez naman, mga kababayan, noong 2020, 475 million ang kanyang yaman. At yun din ang kanyang yaman noong 2021 sapagkat siya ay congressman lamang naman. Di ba? Wow. Ngunit, ito ay consistent hanggang 2023. Opo.
475, naging 493 million. Ngunit mga kababayan, noong 2024, nung siya ay speaker na ng 2 taon at kalahati, Opo. naging 3,465 million ang kanyang yaman, mga Sus, Mario, kababayan. Mario. Sa makatuwid bagay, 628%, 6 na doble, halos 7 ang itinaas ng kanyang yaman. Oh. Bakit, mga kababayan, ay hindi ito imbestigahan ng House Justice Committee? Abangan natin kung ano ang mangyayari sa impeachment laban kay VP Sara. Ang kanyang magiging kapalaran ay tulad ba na nangyari kay yumaong dating Chief Justice Renato Corona? Ano sa palagay ninyo? Please give us your thoughts. Maraming salamat and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye.